Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagkagulo ngayon sa political arena matapos ang nakakagulat na revelasyon kaugnay sa di umano'y tangkang pagpatay kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa ulat, isang umano'y gunman ng umamin na siya raw ay inutusan ng mataas na opisyal ng pamahalaan at ang pangalan ni House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez ang ngayon ay lumulutang sa investigasyon. Ayon sa salaysay ng umano'y sospek, ilang linggo na raw siyang binabantayan ng mga tauhan ni Marcoleta matapos nitong makatanggap ng serya ng pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kanyang pag-amin, sinabi ng gunman na nakatanggap siya ng malaking halaga kapalit ng pagpatay sa mambabatas. Ang manoy nagutos, wala raw iba kundi si Romualdez, na sinasabing may matinding alitan kay Marcoleta dahil sa mga isyong pampolitika sa Kamara. Agad namang tumugon ng kampo ni Marcoleta at tiniyak na hindi siya titigil hanggat makamit ang hustisya. Sa kabilang banda, marin namang itinanggi ni Romualdez ang mga paratang. Sinabing ito'y bahagi lamang ng isang black propaganda laban sa kanya. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang kaso habang hawak na nila ang salaysay at ebidensyang magpapatunay sa motibo ng naturang tangkang pamamaslang. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawa, makapangyarihang politiko nananatiling nakabantay ang publiko sa magiging resulta ng imbestigasyon. Delikado man ang sitwasyon ni Marcoleta, buo raw ang loob nitong ipaglaban ng katotohanan. Abangan sa mga susunod na araw kung sino nga ba ang tunay na nasa likod ng controversial na utos ng pagpatay at kung ito'y magbubunsod ng panibagong krisis sa loob mismo ng gobyerno. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. How much more itong si Alexa Miro na naging part ng buhay niya for 5 years. So ano kaya na-witness niya? Nakita ba ni Alexa kung gaano ka-high si Marcos Jr. at si Lita Satanas, kung paano, mag-operate ang kanilang mga scheme ng pagnanakaw sa kaban ng bayan? Or nakita ba ni Alexa na tumanggap si Sandro ng mali-maletang pera galing sa flood control, galing sa mga pahati? Sa Pahati Construction, pinatay na nila yung Pahati Construction, sis. Remember that? Pinangalanan niya ni Senator Marcoleta. Yes. And that Pahati Construction is connected kay Sandro Marcos. Pinatay nila. Sa Davao de Oro, pinatay nila yung issue. Correct. Tapos hindi pa, sis, may isa pa, sis. Di ba remember nung election, sabi ko sa'yo may I care, we care na mga troll. Yeah. The time, bawat isang, bawat isang supposedly, allegedly, bawat isang congressman may 100. Tama ba? 150. Yun ba yung sa impeachment? Troll? Oo. So, yan yung sa troll. Sorry, sa troll. Oo, totoo yan, no? O, consultant daw. Tapos yung sweldo, apparently, gamit office, Edo Robles. Sila kinukuha yun. So, ano rin yan. Dapat yung I care, we care na troll na yan, maimbestigahan din yan. Kasi ginagamit yan ngayon na troll. Tapos yung I care, we care. Office of... Allegedly ay ginagamit ni Yeda Robles. Yeda Robles. Yung sweldo ng mga consultant po, no? Pero troll yan. Merong 150 that time. Allegedly 150 na consultant bawat congressman nung eleksyon. Yeah, I think in-expose natin yan. In-expose ko yan. Yes. Oo. Yeah. So ngayon, sana yun maimbestigahan kasi yan din ang ginagawang troll. Yung sweldo nun, galing yun sa office ni Yeda Romualdez. Yun yung information, no? Tapos, yung isa pa doon is, what do you call this? Ngayon, ginagamit kasi nila yan ulit. Then, yung Office of the President, di ba yung budget ng yung confidential fund. Si Auntie Claire. Yung si Auntie Claire, di ba yung Office of, hindi confidential fund, iba pa, yung Office of the President na, yung media nila. Yung media, Office of the Presidential Communication. Presidential Communication Office, PCO. Yeah. Ang taas din ng budget nila doon. So, imagine yung mga darling, yung opisina ng presidente, ang taas ng press, ng budget sa press. So, yan din yung ginagamit nila para panatan nila yung mga kalaban nila. Imagine yung sarili nating pera sa bayan ng Pilipinas, ginagamit
nila para tirahin yung mga nagsisiwalat ng mga kabulastugan sa gobyernong ito. So, ginigisa tayo sa sarili nating mga mantika. Diba? Kayo namang mga trolls na kayo, alam ko naman naghahanap buhay lang kayo, natagutom kayo. Pwede ba? Gumawa kayo ng paraan na isend nyo sa akin yung mga ebidensya na yan. At hindi namin isusubukan. Kasi alam ko, biktima lang kayo. Kayo mga trolls na inuutusan ng I Care, We Care at iba pang, yun na may mga in-expose na ako dyan eh. Ito si Tambaloslos, lahat yan halos mga kongresista, meron silang trolls. Alam nyo, kayo mga trolls, na alam ko na kumikita lang kayo, ay gusto nyo lang kumita para mabuhay kayo, makatawid gutom kayo. Pero gumawa naman kayong kabutihan sa bayan. Paki-share nyo naman dito kay Maharlika Digital Network at Proton Mail ang mga ebidensya. Make sure lang na i-redact nyo na yung mga information na pwede nyo ikapahamak. Basta ibigay nyo sa amin ang ebidensya para mahubaran na natin sila lahat. Pare-pareho kayong binabaha dyan. Tapos troll pa rin kayo ng troll. Ano ba naman kayo? Hindi, sis, merong isa, di ba, si Senator Chis Escudero, dinamanda niya na pinapadisbar niya si Jesus Falsis. Kasi, and sinisiraan siya, grabe naman, very libelous. So, I think ganun din mangyayari sa mga susunod na araw. Ang daming madedemanda na makukulit na grabe sila magmalain ng mga, like yung ginagawa ko ngayon kay Mrs. Edna Marcoleta, yung mga tao na binabali nila para ang intindi ng tao talaga involved siya dun sa business. So posting it, lalo na yung mga dilaw, yung mga pinklawan, are madedemanda rin. Kasi it's malicious, it's not true, but they're story. So it serves to Yeah, diba? pero ako nabasa ko yung parang statement kanina. Mga FUCK base sila. Mga jutang ginina nila. Pero alam mo, nabasa ko naman, in fairness, ako naman, ayaw ko talaga dyan kay Jesus Falsis na yan. Dahil kahit ako tinitira niyan ako, bakbakan pa namin nung mga supporter pa ako. Parang nabasa ko lang, I just forgot kung ano yung mga binanggit niya kay Escudero. Pero parang ang nakikita ko dito, parang pikon na pikon lang to si Chis talaga. So pero yung kay Marcoleta, if I will compare, talagang libelous yun, yung ginagawa nilang pagmalay. Saka ang dami talaga, ang daming even si Jesus Falsis, grabe siya mag-post. Ini-screenshot na namin lahat. Talaga? Nagpo-post sa Twitter. At kay Marcoleta, tinitira niya, no? Grabe, sis, ginagawa na sinungaling. Sa bagay, kasi pinagbintangan ako niyan dati na bayaran nga ako ng Marcos, wala naman siya mapakita. Actually, that's really, libelous talaga yan. Diba tayo naman, sis, ako, biktima ako niyan. Tinawag ako na nilusit ako, tinawag akong prostitute and all. So, nasa na, diba? Parang, those kinds sila. Oo naman. Uusog na, uusog? Uusog, not uusog. Uusad. Uusad na ba ang kaso natin dyan sa mga sa'yo? Basta lumuhod na ba sila? Basta surprise. Ganun na lang. Pinay sa Belgium. Thank you, Palangga. Okay? Yeah. Kawawa talaga si mahal na Rodante Marcoleta. Marunong naman siya lumaban, Palangga. Alright? Tsaka, again, sabi ko nga, wag ko kayo mag-alala sa kanya. Kasi the more siyang dinidiin, the more siyang lumalaban. That's true. Hindi laban yung kasi, at saka ang dami-dami hong tumutulong sa kanya na nagre-research, yung mga information bumubuhos sa amin. Yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya, overwhelming. Yung mga information na, wag niyong pagbintangan kung sino-sino sa politics kasi hindi talaga. Yung mga tao na mismo ang nagsusumbong. And before naman niya ilabas lahat yan, is iniimbestigahan din, thorough. Kaya nga, even si Sergeant Orly Guteza, sinabihan niya na, if wala kang totoo yung sinasabi mo, willing kang humarap ka. Diba? Hindi ako magbabasa lang ng testimony mo or affidavit mo. Mas gusto ko na humarap ka. And there's nothing wrong kasi that's the best way for you to do, to prove yourself na you're telling the truth. Diba? Ang nagiging problema lang dito, sabi nga kasi there's a show, so ayaw nila na yung mga main cast na nagsasabi ng mga katiwalian is galing lang kay Senator Marcoleta.
Because ang nakikita ko dito is they see him as a competition, yung kalaban, or I mean, di ba, may competition. Si Sen Marcoleta, my God, walang pakialam yun. Sabi niya talaga, I just want to show, I just want to serve the people. Gusto ko lang talaga hulihin natin kung sino yung tala. Ang problema, itong mga to, showbiz, show, di ba? Pag-grandstanding. Hindi, di ba, si Senator Lacson, sabi niya, ilan ba yung 67 ba yun na congressman or whatever, but until now, walang pangalan. Di ba? Di ba, may sabi siya dati, ang pangalan, unahan pa siya ng mga diskaya. I know. So yeah, I know. Ang ano ko lang dito, kasi nagtitrending nito si Jesus Falsis, ako talaga, nahanap ko yung mga exact statement niya eh. Pero ako talaga, kahit visit ako sa pagmumukha ni Falsis, ako sis, my opinion, my feeling, dito sa panggigipit ni, pag gusto ipa-disbar ni Chis Escudero, pikon na pikon lang siya. Kahit na visit ako sa pagbumukha ni Falsis, hindi ako sang-ayon sa ginawa niya. As long as, really, na libelous talaga, or kung, kung talagang, kunyari, sinabi niya na talagang itong, hinahanap ko yung marami statement. Oo. Pero kung ginagawa niya lang yan para patigilin si Falsis o ang iba pang, kasi ano yan, may chilling effect yan eh. Ayun, kasi pag taong gobyerno ka kasi, okay, pag taong gobyerno ka o senador ka, yung mga gantong klaseng mga kritiko, ito na ginagawa sa akin ng Bangag Administration. Pinakasuhan nila ako, di ba? So, sabi ko, at hindi ako sang-ayon sa pagbumuka ni Falsis. Kung siya ay gusto lang patahimikin dahil sa kanyang kritisismo ni Chis Escudero, ay hindi maganda yan. Hindi yan magandang example. So, pero when it comes naman dito kay Senator Marcoleta, pero I don't think Senator Marcoleta will file a case dito kasi sa ginawa sa kanilang pagmalign sa asawa niya. I don't know. Pwede kasi pag hindi tumigil. Kasi sis, ako bagay. Yun kasi yung kay Chisa. Ako kasi nabantayan ko siya. Tinitingnan ko yung mga tinitingnan ko yung mga postings sis. Sobrang lala. So, deserve niya. Sobra. Magkaiba tayo ng opinion. I know. Deserve niya. Siguro talaga. Oo. Hindi, nahanap ko nga yung mga sinasabi niya eh. Pero kung sobrang demeaning naman talaga, deserve niya. Pero kung mga regular na criticism lang, kaya nga hinahanap ko, ano ba yung sinabi niya, mga kababayan? Ano sinabi ni Falsis, alam niyo ba? Dito against kay Quezon. Kasi kung mga galit na galit si Quezon eh. Pero kung talagang sobrang demeaning, I would agree. 'Di ba? Na dapat siyang kasuhan kung sobra na. Like ako, kung nasa Pilipinas lang ako, yung mga binabato sa akin na mga kasinungalingan, na mga kaso lang, right now, at this point in time, I am enjoying my life. So I don't have time for this mga kasinungalingan against me. Pero kung, kasi may pera si Quezon, kaya may pera siya mag-file at abogado siya, madali talaga sa kanya yan. Okay? Sabi ni Annalyn Corpus, di ba asawa ni Attorney Harry Roque ay inalis din sa trabaho? Yes, sa pag-ibig. I forgot the position ni Mrs. ni Spokesari. Ganon talaga. Kapag hindi ka nagustuhan ng Bangag Administration, tatanggalin ka or papatapon ka or igugurgur ka. Sabi ni Donato Marcelino, fake news ba? Sa bagay, kilala naman kasi si Falsis talaga na fake news peddler. Dahil sinabi nga niya noon, nabayaran ako ni Bongbong Marcos eh. Di ba? Hindi ko na siya pinatulan. Titignan mo ngayon. So, sige. My opinion, sis, I'm not, opposing your opinion. Kaya this is really healthy na deserve niya. Kung talagang ka-libel, deserve niya talaga. Pero kung mga simpleng jutang ginila lang, kilay-kilay lang, tapos kakasuhan mo. Hindi ako mag-agree doon. Pero really libel. Go. Lawyer siya. So parang yung mga comment niya, hindi tama. Naturally kaso, disbar lang pala siya. Disbarment lang pala. Sorry, we have to clear that. Disbarment lang. Dahil nga yung ethics na pinapakita niya, it's not, as opposed to,
supposed to act that way bilang isang tawag dito, miyembro ng Philippine Bar or bilang isang abogado. Yeah, I think kasi para kunwari sasabihin niya inuutusan ni Senator Marcoleta yung witness. Sinabi ba niya yan? Sinabi ba niya yan? May mga post siyang gano'n. Gago pala yan. Di kasuhan na natin yan. At saka sinabi niya na naglo-lawyer yung gano'n. Gano'n yung mga sorry sis, hindi ko kasi siya pina-follow. Hindi ko kasi siya pina-follow, kaya hindi ko alam na tinitira niya para sa Senator Marcoleta. Lawyer siya yung isang post niya, sabi niya, si Rodante Marcoleta dapat ang ma-disbar for the use of falsified documents under Article 170 of the Revised Penal Code. Pero tingnan niyo, ipapatawag ni Marcoleta si Attorney Petchy Rose sa Senate hearing at susubukang ibubuli siya into submission. But I'm sure she has the evidence to back her denial that she didn't notarize Gutierrez. At, di ba, napakasinungaling abogado. Ni Senator Marcoleta, ang notaryo, ba't yung pinagbibintangan na di ba, very minamalay niya, malicious yung kanyang mga posts, na parang sinasabi niya na si Attorney Marcoleta kasabwat ni Gortesa. Si Gortesa ang nagpa-notary public. So, ganun ang mga post niya, sis. Very pala talaga. Okay. I'll change my stand. I will change my stand right now, sis. Deserve niya. Hindi ko alam yung sinasabi niya kasi. Yeah, okay, good. So, ikaw, Francis, matagal ka ng sinungaling. Kaya deserve mo ba this bar? Okay. Next. Grabe siya. Ganun siya sis mag-post as a lawyer. Sabi niya, if Orly Gutesa has the capacity and audacity to falsify a sworn document, kita mo, ginudge na agad, abogado. Di ba? A sworn document, he has the audacity to lie under oath. Nag-lie daw. Paano nag-lie? Prove it first. Paano nag-lie under oath? Ang issue dito, yung tungkol sa notary public, paano siya nag-lie under oath? Nagsumumpa nga siya eh. Exactly. Tapos anumang palusot ni Marcoleta sa the credibility of the witness will forever be questionable. Expel Marcoleta, disbar Marcoleta. Sis? May ganyan pala ang gago niya. Litsonin na natin si Francis. Litsonin na natin sa disbarment niya. Diba? Sabi ni Alex Bank, hindi po ba friends niya siya kay Chris? Alam mo si Francis, nalala niyo yung issue na yan. Yung kapatid niya yon, si Nico Francis, yung nagkaroon ng recording kung saan nirelease niya na ipapapatay siya ni Chris Aquino. Remember that? Nag-viral yon. So, yung kapatid niya yon, Alex Bank, hindi itong si Jesus. Yung kapatid niyang si Nico Francis, nasa Thailand ngayon yan. I think nagtatago doon. I mean, not really nagtatago. Yun ang pagkakaalam ko. The last time I heard that story with Nico Francis, umiiwas siya sa Pilipinas. So, nasa siya? Nasa Thailand. Sabi ni sabi ni Thank you PRRD, si Miss Minchin at Miss Emelia ba ito? Tayong dadala daw. Sino si Miss Minchin? Si Cathy ang bagay mag-Miss Minchin kasi yung buhok niya. Oo, ako si Miss Minchin. Sino ako si Amelia? Loko talaga kayo. Ay, nako. Diba? Sabi ni Beauty pala, Princess Sarah and Miss Minchin. So definitely hindi ako bagay mag-Princess Sarah. Ako yung doon. Ako yung makulit siguro doon. Sino yung makulit doon? Yung iyakin doon? Anyway. Okay, going back na tayo. Okay. Puro talingwit pinagbibintangan niya. Puro gano'n ang niya. So, ang dami niyang gano'n. So, sabi niya, pati yung laitera sa Twitter, lahat yan, sis, yan, ang dali lang naman nilang i-trace kasi sa NBI lang naman cybercrime. Kung makapag-post sila talaga, yung ginagawa kay si Marcoleta, talagang ginagawa nilang criminal. So they're attracting youth, encouraging hate at saka very malicious, libelous yung mga statement. Yun. So yun. So sometimes 'di ba tayo naman may ganyan tayo. So we need to take responsibility about it, 'di ba? So parang ikaw nakakasuhan ka and whatever. So ganun din 'yun. Yeah. So kung magagalit ka
ikaw naglabas yan eh, di ba? So, nilabas mo yan, panindigan mo yan. So, parapin mo yung kaso mo. Ganun lang kasi yun. Di ba? Yeah. Pero ako naman tama ka doon dahil nilabas ko ang kalaban ko politiko. So ginamit nila ang pera ng bayan to shut me off. Diba? Kasi ikaw kasi may ebidensya ka. Alam mo yon, hindi ka naman yung kasi yung alam mo minsan yung bubuga lang yung bibig mo tapos di mo kayang panindigan. Alam mo yung gano'n. Ito kasi gano'n yun na sige, sabihin mo na paano niyo ipo-prove na si Orly Gorteza is tanim witness. O, i-prove mo. Paano mo ipo-prove? Diba? Tas lawyer na lawyer ka, yung notary public, ginagawa mong issue. Samantalang yung tao, si Orly Gorteza, is nag-oath na at nagsalita, binasa niya yung salaysay niya in public, in live TV. So, nakakaya ka ring abogado, di ba? Na alam mo yung batas, pero binabaluktot mo yung batas. Di ba? Ang daming mababato sa kanya para ma-disqual siya. Tapos, ang sabi niya, si Sen Marcoleta. So, mamaya pati Sen Marcoleta, kasuhan siya. Di ba? Paano kung si Sen Marcoleta ipa-disqual siya na, look at this lawyer. He's acting like this. Deserve ba siya maging abogado kung binabaluktot niya ang batas? Di ba? Ganun lang yun, sis. So I guess, kaya ako, sa tingin ko, malaki talaga yung laban ni Cheese dito. Kasi nga, the way a lawyer will not, di ba yung kung umarte ka para kang hindi abogado. Di ba? Yeah, well, good luck kay Cheese, pero harapin din niya yung kanyang nasasangkutan na flood control. At good luck sa kanya, ipaliwanag niya kung magmamatch ba yung expenses, yung mga pagpo-flaunt ni Heart Evangelista sa kanilang SALN at sa kanilang tax return. Diba? Yeah. So, maganda tong laban na ito, sis, at least nga, sana lumabas na taong bayan kasi ngayon, tingnan mo ba yung mga Christmas na nagtatang kay Martin, siya kina Salvi, kailangan si Toby Tiangco, sila kong ungab, hanapin nila kung magkano rin yung insertion ng mga yon, magkano yung naging pondo ng mga yon ng mga nakaraang taon, kung bakit ganyan din sila ka-solid na gusto nilang pagtakpan yung mga pagkakamali. Kasi ako sure ako na kinabang yung mga yun. At malaki. Diba? Sigurado tayo na kinabang ng mga lahat naman yan. Kaya nga dapat talaga wala na yung Congress, wala na yung Senate, no? Kasi talagang lalo na yung mga magnanakaw din sa Senate, dapat new system of government. Kasi lahat magnanakaw. Kaya nga ako na talaga masusunod. Kung tayong dalawa ng leader, sister, yung kalindog natin, nasa likod lang kita, ako nagugurgur sa mga yan nang matapos na itong mga pinaproblema natin. Buti na lang, kahit na problema tayo sa problema ng bayan, yung alindog natin, kumakabog pa rin, di ba? Mahirap ako sis maging di ba? Ilang beses na namin na rin nag-ask parang pagtatakbo. Mahirap akong maging politician. Kasi I believe na matanda na tayo, alam na natin ginagawa natin kung tama ang mali. I don't give second chances. Kapag politician, kung pag ako, masahol ko pa yung talaga, mo yun, hindi kita bibigyan ng chance, talagang titingin kita agad. Siguro susindi mo ako, siguro hindi ako pakakabog sa'yo. Hindi ko hahayaan na si Cathy Binag ay tatalbugan ang parusa ni Maharlika sa mga kalaban ng bayan. Remember, may executive order, number 1, bangin. Baka babaguhin ko na, hindi na magiging bangin. Medyo mabait pa yun eh. Siguro, lechon na lang, mga kawayan, nakahilera na lahat. Hindi, torture daw. May nagsabi nga sa akin, nakakatawa yung may mga, ang dami nag-message sa akin, Miss Cathy, ang pinakamaganda dyan, balatan ng buhay. Tapos lagyan ng asin, tsaka patakan ng buhusan ng sandamakmak na kalamansi. Sabi ko. Grabe, ma-ICC tayong dalawa. Pag lalaki daw, tayo. Pag lalaki daw, bastos talaga. Bastos yung pag lalaki daw yung kanilang chorba. Yung chorba nila. Hindi lang, balatan niya. Tapos lagyan ng kuskusan daw ng asin. Grabe. Kulang pa yun sa lahat ng kasalanan nila. Dyan tayong dalawa ma-ICC. Baka tayo pumalit kay Pangulong Duterte doon sa ICC. Diba? Anyway. Galit kasi talaga yung taong bayan. Sabi ni Amari, tahimik sila Abante, Adjong, Chua at iba pa mga buwaya sa Kongreso. Kasi yung mga yan, kasabwat yung mga yan eh. So, definitely, ay kasabwat, talaga yan? Dapat din talaga yan ay mapanagot.
Sabi ni Mildred, pakain daw sa langgam. Sabi ni Donato, it's all about your destiny, whether you like it or not. Fortis to friend. Totoo yun. Kasi ikaw naman, ako naman, hindi ko naman pinili, no, na maging vlogger ako. Kasi ikaw naman, nadamay ka. Nadamay si Cathy Binag sa laban ni Maharlika. Alam mo yun? Parang si Agent Morales, dinamay ko kayong lahat sa laban ko. Yun talagang intention ko, damayin kayo. Ano yan, sis, ano yan, destiny. May dahilan yung Panginoon. Sabi nga. Kung naniniwala ako. Hindi na, kita mo, sis, di pa rin ako tumitigil. Alam mo yun, na kung saan ako dalhin ng Diyos, yun ang susundan ko. Yun lang ako. Kung saan niya ako dalhin, di ba, kahit naman umpisa tayo nag-usap, sinabi ko, handa na ako kung saan ako pupunta. Kasi siya nagpalaga. Kasi tinanong kita noon I was really worried about your life kasi nasa Pilipinas ka, naalala mo yon. Yeah. Pero matapang ka Maharlika ka rin sige, go! Ilaban na natin to. Hindi kasi ako ganito. Before. Well, through experience kasi people change. Anari lang. Yes. And you know, if you get deeper into what's really happening in our country, and if you have really good intention and you're sincere and you're not getting anything from it, wala ka na papakinabangan. Wala ako sa plantilla ng Marcoleta, wala akong sweldo.